Korte Suprema na raw ang nagsabi, valid at sapat ang Republic Act 6735 para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, malinaw ito sa kasong Lambino versus COMELEC, bagay na kinwestiyon naman ni Senador Coco Pimentel. May pronouncement yung Supreme Court doon sa Lambino versus COMELEC na sinasabi daw po ng 10 mahistrado na ang 6735 ay isang valid na batas sa pag-aamyenda ng saligang batas. And therefore po, as of today, yung pong COMELEC Resolution 10650 ay isang valid na issuance po ng Commission on Election. At dahil valid daw ang batas na ito, gumawa ang COMELEC ng Resolution 10650 na siyang implementing rules and regulations. Tanong ni Pimentel, ano ang basihan ng COMELEC para gumawa ng sariling resolusyon? Obligado po ang COMELEC, especially noong 2020, na maglabas po ng guidelines kung paano ipapatupad yung Republic Act 6735. Yun po yung tinatawag nating rule-making power at yan po ay kinikilala ng ating saligang batas. Dagdag ni Garcia, hindi nila pwedeng tanggihan ang signature forms dahil makakasuhan din sila ng dereliction of duty, mandato kasi nila ito. Hindi sumasang-ayon yung ilan sa amin pong resolution sapagkat again, yan po ay existing at valid hanggang sabihin ng mas mataas na korte na dapat baliwala yan o dapat hindi yan ipatupad ng Commission on Elections. Kung sakaling magkaroon ng Constituent Assembly at hindi matuloy ang People's Initiative, gipit pa rin daw sa oras ang COMELEC dahil sila rin ang maghahanda para rito. Wala po tayong masabing timeline kasi po nakadepende po yan sa pagpa-file ng kung ano yung ipafile at ano yung deklarasyon. Handa kami magsagawa ng plebisito. Kaya lang, hindi po namin masasagawa talagang isang plebisito kapag ganyang meron kang national and local election, meron kang barangay and SK elections. Wala pa raw natatanggap na ulat ang COMELEC na bumabawi sa kanilang pirma kaugnay ng People's Initiative. Pero bukas raw ang mga lokal na opisina ng poll body para tanggapin ang mga babawi sa kanilang pirma at maghahain ng reklamo. Paige Javier, CNN Philippines.